Guys, for today's video, I think this is important to discuss to everyone and make you aware about what lies behind the 0% interest promotion ni SPayLater. Diba? Usual na yan parang all year round itong 0% promotion niya. Na kahit hindi naman 15, hindi naman start of the month, merong 0% interest na promotion. So yan ang pag-usapan natin, anong meron sa likod at bakit may likod. Ayan, para maging aware kayong lahat, samahan niyo ako pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here on my channel, I do reviews about personal finance na meron na akong experience or meron na akong knowledge at ginawa ko yan ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so we have discussing SPayLater more than enough na. As in, madami na. Bakit? Kasi ako naniniwala ko kay SPayLater. I mean, for me, the interest is at par with other legit lending service with the likes of GGives, GLoan, Maya, etc. And I can say na si SPayLater ay mas mababa pa yan sa mga online lending app with the likes of OneHand, Mabilis Cash, Tala, and the others. So parang nasa middle ground si SPayLater. That's why kung manghihiram at manghihiram din lang kayo, mas okay na gamitin si SPayLater kaysa yung mga online lending app. But then again, SPayLater right now, hindi na po natin siya mako-convert into cash. Meron man na accounts na they can convert their SPayLater to cash. Probably because hindi pa na-disable ni SPayLater or ni C-Money yung Maya Business QR. So, may iba na hindi affected and may iba na affected talaga. But balik tayo. So, gagamitin nyo yung SPayLater kay Shopee and then meron kayo nakita na 0% interest. Sino ba naman talaga ang hindi mapapa-add to cart and purchase? Ibig sabihin lang ito na tipong kunyari, bumibili kayo ng sabon sa grocery. Diba? Instead na i-buy yun na in cash, dito pag nakita nyo 0% interest, meron kayong isang buong billing cycle para hindi muna maglabas ng cash kasi 0%, diba? And kadalasan dyan may mga ano pa yan, free delivery voucher. So, as in dapat wala kang gagastos extra from the principal amount na hiniram mo. So, anong problema? Well, while the advertisement is saying 0%, sa likod po niyan, sa terms and conditions, sa contract, meron pong service charge or admin fee. And itong service charge or admin fee na to ranges from 1% to 5%. Magaan lang po kung 1% Pero kung 5%, mabigay po sa inyo 5%, malaki na po yan. Meaning, sa 100 pesos po na loan nyo, plus 5% pa yan. Ang babayaran nyo ay 105 pesos. Parang interest na rin po ang dating. Pero, hindi po natin siya actually makaklasify as interest. Yung 5% na service charge, yan po yung tinatawag na parang cost of doing loan, cost of borrowing. Na ibig sabihin na, pag manghiram ka ng pera, pinagtrabaho mo yung mga ahente na naghawak ng account mo, tapos yung system na ginamit mo, may bayad din. Yun, basically, yung up to 5% na service charge yun, dun mapupunta sa mga tao, sa mga system. Yun po yung cost of loan. Hindi po siya kasama talaga sa interest. However, when you calculate the annual percentage rate or the APR for 1 year, kasi nga annual, kasama po ang cost of loan. Meaning, ang APR po ng item na kinuha nyo at 0% can be as much as 5% yung APR. Thus, kahit sabihin nilang 0% interest, meron ka pa rin babayaran na up to 5% na service charge. Yun po yung gusto kong i-clarify sa mga nagsasabi na wala kang babayaran, 0% yan. Or sa mga nagsasabi na 0% interest, meron 5% yan. So just to clarify po yun, pag pinag-usapan po natin ng interest, yes, it is 0% interest. However, if we're talking about the APR, yes, there is additional up to 5% na service charge na nakakarga sa APR. Sana po nalinawan kaya, meron pong pinagkaiba. Interest is interest only. Ang APR naman po, ang kasama doon ay yung service charge and yung interest. Kaya nga po kapag nagre-review tayo ng online lending app, ang kinakalculate po natin ay APR. Basically, the total cost of loan, the interest and the service charge. Kasi pag sinabi lang po nilang 0% interest, tama naman po sila na 0% interest. Ngayon po, may nagsasabi po over Reddit na parang sinasabi nila na parang false advertisement daw po to. Kasi hindi po nila sinasabi na merong admin charge or service charge na up to 5%. Ang take ko naman po dito is actually hindi naman siya classified as
false advertisement. Kasi hindi naman po nila in-advertise na walang service charge or walang admin fee. Ang in-advertise po nila is the 0% interest. Hindi rin po nila sinabi na 0% APR. Dito po, feeling ko, hindi po aware dito yung nag-post na there's a difference between the interest and the APR or the annual percentage rate. Hindi rin naman po masasabi na tinago kasi nasa terms and condition din naman po yan ng SPayLater when you're ordering. However po, ang gusto ko pong i-raise na lang is that nowhere in the buying process is makikita mo yung charge ng admin fee. Later mo na lang yan makikita kapag nakapag-purchase ka na, pag nakita mo na yung loan contract. Tara, silipin po natin ngayon kung makikita po natin yung service charge or yung admin fee. Okay po, so ito po may na-add to cart po ako, mouse, ayan, free shipping. And guys, yung presyo po niya is 4,490 talaga sa Power Mac. Gamit po tayo ng vouchers. Ito po, meron po ako nakuhang 22% off. Okay po natin yan. Basically, mababawasan ako ng 988. So, from 4,035 na lang po. Medyo may savings din naman po talaga. And then, meron po akong Shopee coins na 5 pesos. 3,497. Let's check out. So, SPayLater, sabi po niya, pag 1 month ko daw po babayaran, 3,497. Same dun sa amount na pinakita kanina. So, nowhere here po na pinapakita na may service charge po tayong babayaran. So, kapag place order ko na po to, I am expecting na ang babayaran ko po ay 3,497 lang at walang service charge. Ngayon, let's try to place this order. Pagka-place ko po niyan, i-enter lang po yung PIN. So, ito po, 3,497. Please pay on the 5th of every month. Ang in-expect po natin, 3,497. Ito po yung loan contract ko. Basically, meron po siya nakalagay dyan na processing fee. So, basically, yun po yung mga cost of loan na tinatawag upon ordering. So, di ba, yung expectation natin is yun lang yung babayaran. But then again, pagdating ng billing or pagdating ng loan contract, meron pala. Though, napakaliit na amount lang. Pero, what if 100,000 ang kinuha mo? So, yung percentage, di ba, lumalaki rin yung napupunta dun sa admin fee or dun sa processing fee. So, I think dun sa process na yon, dun kulang si SPayLater na hindi niya kagad sinasabi na ito yung additional fees, yung processing fee, yung admin fee. Dapat talaga pag bago natin i-check out yon, nakalagay na dun yung distribution ng processing and admin or service charges. Yun naman po yung gusto kong i-highlight na dapat i-correct or makita ni C-Money or ni Shopee. Okay, for our question of the day, kayo po ba kapag nanghiram po kayo sa mga online commerce, Shopee, Lazada, TikTok, gumagamit po kayo ng PayLater, aware po ba kayo na may additional charges pa like the service charge, admin charge, or processing fee na later on nyo babayaran? Aware po ba kayo doon o hindi? Let me know po sa comment section sa baba at may chance po kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway and also sa ating cellphone giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout po kay Donna Paningbatan. At Donna Paningbatan 1982, sabi po niya, July 22, 2026, di po ako nag-skip. Nakatatlo ako manood neto, yung pinakamahaba commercial na. Baka kasi ma-shoutout mo ako at manalo sa mga promo niya. Kay Miss Donna Paningbatan, shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching my content. Not necessarily naman po na hindi nyo skip. If you want to skip, then go ahead po. Wala naman po problema sa akin yan. So, it is what it is. So, ganyan po talaga ang buhay. Regarding naman po dun sa ating giveaway, just make sure po na mag-answer po kayo sa question of the day kasi yun po yung magiging entry nyo sa ating 1,000 pesos na giveaway at sa ating cellphone giveaway. So, I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!